Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Sa loob ng sariling banyo habang naliligo si JM, ay hindi kayang tupukin ng malamig na tubig ang init na kanyang nararamdaman. For Pete's sake, kailan pa siya naapekto ng ganoon sa isang babae? Isipin pang hindi naman niya kilala ang babae. Oh wait, totoong hindi niya kilala ang babaeng yon pero her face looks so familiar to him. Kanina pa niya iniisip kung saan niya nakita ang babaeng yon dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang alalahanin kung nakapagtagpo na ba ang landas nila ng babaeng yon, pero wala talaga siyang maalala. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagliligo at pilit inalis sa kanyang isipan ang magandang tanawin na nakita niya kanina sa kabilang silid. Hustong palabas na siya ng kanyang silid na magbukas ang katapat na silid. Kumusta na ho siya? Tanong niya kay Manang Meli. Hawak nito ang palangganang may bimpo. Mahilagnat pa rin, pero hindi na siya tulad kanina na nanginginig sa ginaw. Sagot nito, gusto mo na bang kumain? Ipaghain kita. Umiling siya. Kape na lamang ho. Agad itong tumalima. Si JM sa halip na sumunod kay Manang Meli sa ibaba, ay piniling silipin muna sa katapat na silid si Isa. Hindi niya napigilan ng pagsilay ng mga ngiti sa kanyang mga labi na makitang payapang natutulog ang dalaga. Nanatili siya nakatitig lamang dito. He felt contented just looking at her lying on bed. Ipinilig niya ang ulo. Kailan pa siya naging ganoon? Never in his life had it happened. He sighed. Hindi na niya tinuloy ang pagpasok sa silid at maingat na muling isinara ang pinto. Pupungas-pungas na nagmulat ng mga mata si Isa. Bahagya pa siyang nahihilo. Akmang babango na siya nang may mapo na siya. Takang-taka siya nang mapansin na isang oversized shirt ang suot niya. Damit sa halip na ang kanyang bestida. Kaninong? Siya na rin ang pumutol sa katanungan niya. Nabasa ang suot niyang bestida kanina or kagabi for that matter. Pinakiramdaman niya ang sarili. Bukod sa mainit pa rin ang pakiramdam niya, ay wala namang ibang masakit sa ibang bahagi ng katawan niya. Marahan siyang bumangon mula sa malambot na kama. Lumapit siya sa bintana. Napasigaw pa siya nang gumuhit ang kidlat. Hinawi niya ang kortina. Wala siyang makita dahil sa sobrang dilim, dala ng sungit ng panahon. Nilingon niya ang silid na kinaroroonan niya. Marangya ang silid. Nasa Villa Villas ba siya? Kanina, sa kalakasan ng bagyo at kagustuhang makaalis sa madilim na kinaroroonan niya, ay bigla siyang humarang sa sasakyan na parating. Hindi niya nakita na malinaw ang itsura ng driver ng sasakyan dahil masyadong madilim. Basta ang alam niya ay lalaki ito. Ang sunod na nangyari sa kanya ay nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ang lalaki ba ang nagdala sa kanya sa villa? Natitiyak niyang doon din patungo ang lalaki dahil ang kalsadang binabagtas nito ay patungo lamang sa Villa Villas. Kung naroon nga siya ay wala siyang dapat ikabahala sapagkat naroon si Lola Meli. Marahil ay bisita ang lalaki sa villa at dahil humarang siya sa gitna ng kalsada at nawalan ng malay ay doon siya nito dinala. Kung masamang tao pala ang lalaki, malamang ay napahamak na siya. Muling gumuhit ang kidlat. Minabuti niyang bumalik sa kama. Nanlalambot pa rin siya. Samantala sa katapat na silid ay hindi dalawin ng antok si JM. Hindi mabaglit sa isip niya ang magandang mukha ng babae na nasa tapat lamang ng kanyang silid. Wala pang babaeng hindi siya pinatulog dahil iniisip ito. That was the first time. Kahit na nga ang mga naging nobya niya ay hindi nagkaroon ng ganoong epekto sa kanya. Kahit na nagkaroon pa sila ng pagtatalo. Bukod tanging ang babaeng ito pa lamang. Tatayo na sana siya upang muling tingnan ng babae sa katapat na silid nang tumunog ang kanyang cellphone. Ma, he said after he pressed the answer button. Oh iho, I can't wait to tell you this. Noong nakaraang araw pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. What is it, ma? Uuwi ka na ba? Expect me to be home within the week. And guess what? Pambibitin na tanong na nasa kabilang linya. What? Nangingiting tanong pa naman niya. Kahit kailan talaga ay walang element of surprise ang kanyang mama. I'm going home with your uncle. Excited na sagot ng kanyang mama. And that is really a good news, ma. Nasisiyahang sabi niya. Matagal na nilang hinihimok na mag-ina ang tiyuhin na umuwi na lamang ng Pilipinas. Wala naman kasi itong kasama roon, kundi ang isa nilang malayong kamag-anak. Nakatulong nito sa negosyong itinatayo roon ng tiyuhin. Ang asawa naman ng tiyuhin ay kasalukuyang nasa rehab. Mula na magkaisip siya ay palagi nag-aaway ang tiyuhin at ang asawa nito. Minsan na lamang siya nagtanong sa kanyang mama kung bakit lagi magkagalit ang dalawa.
Nagkikibit balikat na lamang ang kanyang mama at sinasabing huwag na lamang siya niyong pansinin. Kapag naririyan ng uncle, combined powers tayo sa pagkukumbinsi na huwag na siyang bumalik rito. Hubert, sang-ayon ng ina. Napag-usapan pa nila ang kalusugan ng tiyuhin bago nawala sa linya ang kanyang mama. Pinilit niyang gumawa ng tulog kahit na ang totoo ay hindi siya dalawin ng antok. Kung hindi niya kasi gagawin yon ay malamang natanghalian siya ang gising. At hindi niya yon gustong mangyari. For some reason, ay excited siyang makita ang dalaga bukas ng umaga. Good morning, Manang. Nakangiting bati ni JM kay Manang Meli nang dumulog siya sa kusina. Kumusta ng pasyente niyo? Tanong niya. Bago ako magluto ay sinilip ko siya sa silid. Nako, parang sanggol sa himbing ng tulog. Nakangiting sagot nito na lalong ikinangiti niya. Gusto mo ba sa dining area kita ipaghain? Manang naman, ako lang naman mag-isa ang kakain doon. Dito na lang para sabay tayo. Sagot niya na nasa tinig ang paglalambing sa matanda. O siya, maghahain na ako ng pagkain para sa ating dalawa. Nakangiting saad naman ng matanda. 7:00 na nagising si Isa. Niligpit niya ang kanyang hinigaan. Tinungo niya ang banyo sa silid. Humanga siya sa ganda ng banyo. Di hamak na malaki ang banyo kaysa sa silid niya. Inayos niya ang sarili. Ginamit niya rin ang toothbrush na naroroon na silyado pa. Akman lalabas na siya ng silid nang may maalala. Paano siya lalabas ng silid gayong oversized shirt lamang yung suot niya? May suot naman siyang undergarment na pang ibaba. Bagamat nagtataka siya kung kanino yon. Pinagkibit balikat na lamang niya iyon nang mabistahan niya na hindi kanya ang suot niyang panloob. Napansin niya rin na branded ang suot niyang undies. Pero hindi yata siya makakalabas ng silid na iyon lamang ang suot niya. Paano kung makasalubong niya ang lalaki? Mamamatay yata siya sa kahihiyan. Wala pang sino man na nakakakita sa kanya na ganoon ang suot niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago nagdesisyon lumabas ng silid. Bahala na, aniya. Habang binabagtas ang pasilyo ay hindi mapigilan ni Isa ang humanga. Napakaganda ng bahay na kinaroroonan niya. Pababa na siya ng hagdan nang mapunan niya ang isang portrait na nakasabit sa dingding. Hindi niya malaman kung bakit biglang tumahip ang kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman. Unti-unti ang ginawa niyang paglapit sa lalaking nasa larawan. Otomatikong umangat ang isang kamay niya. Marahan niyang hinaplos sa mukha ng lalaki sa larawan. Somehow she felt something that she didn't explain. There was something in the man's eyes na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. She closed her eyes then opened it. Para nakita niya na ang mata nito. Ipinilig niya ang ulo. Marahil ay hilo pa rin siya kaya kung ano-ano ang naiisip niya. That's my uncle. Gayon na lamang ang gulat ni Isa nang buhat sa likod niya ay may magsalita. Pero lalo siya namangha ng paglingon niya ay nakita niya kung sino ang kanyang nasa harapan. JM? As in JM Sanchez? Hindi makapaniwalang tanong niya. Baka nagdidelirio pa rin siya kaya nakikita niya ang kanyang idol. At your service, madam, he said with a courtesy. Anong ginagawa mo dito? Ang ibig kong sabihin ay nauutal na tanong niya. Hindi niya sukat akalain na makakaharap niyang muli ang kanyang idolo. At sa ganoong pagkakataon pa, biglang naalala niya kung ano ang suot niya. Hindi niya malaman kung paano ikukubli ang kanyang mga hita. Nawalan ka ng malay kagabi kaya dinala kita. Ikaw? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Ang idolo niya ang kanyang knight in shining armor? Tumango si JM. Amuse siyang napangiti dahil parang hindi pa rin ito makapaniwala na isang JM Sanchez ang kaharap nito. Kilala ka pala ni Manang, aniya na iniwas ang tingin sa nakahantad na binti ng dalaga. Sa halip ay sa mga paintings niya ipinako ang kanyang mga mata. Nang marinig niyang may nagbukas ng pinto sa kaharap na silid, ay naisip niyang gising na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang siya ka-excited na makitang muli ito. Hindi nga siya nagkamali, dahil masyado nakatuon ang atensyon nito sa larawan ng kanyang tiyuhin, ay hindi nito namalay na kasunod siya rito. Nang haplusin nito ang larawan, ay gayon na lamang ang pangungunot ng kanyang noo. Kilala ba nito ang kanyang tiyuhin? Si Lola Meli. Kilala mo ba siya? Panabay na wika ng dalawa. Ha? Nasa ibaba si Manang, sagot ni JM. Kilala mo ba ang nasa larawan? Muling tanong niya. I don't know, though he looks familiar, sagot ni Isa. He looked at her, their eyes locked up. May kung anong sandaling nanatili lamang na magkahinang ang kanilang mga mata. Isang tikhi mula kay Manang Meli ang umuntag sa kanilang dalawa.
Hindi nila napansin pareho ang pag-akit ng Manang. Gising ka na pala. Okay na ba yung pakiramdam mo? Tanong ni Manang kay Isa. Okay na po ako, nakangiting sagot nito. Bago nahihiyang tiningnan si JM. Agad niyang binawi ang tingin na makita niyang nakatingin ito sa kanya. Mag-aalmusal ka muna. Yaya ni Lola Meli. Lola, mahinang sabi niya. Kanina pa siya hindi komportable dahil sa suot niya. Itatanong ko lang po saan ang bestida ko. Sus, nakalimutan ko. Nilabhan ko kagabi. Natuyo rin naman. Abay, aalis ka na ba agad nang hindi man lamang kumakain? Kwan po kasi. Hindi malaman ni Isa ang sasabihin. Naroon kasi ang binata. Sa pagtataka niya ay napatawa si JM. Abay, nasisiraan ka na ba JM at bigla-bigla ka na lamang tumatawa? Sabat ni Lola Meli. Manang, mabuti pa ibigay na ninyo ang damit niya at kanina pa yan hindi mapakali. Naiiling na wika nito na hindi mawawala ang ngiti sa labi. Naiintindihan naman agad ni Lola Meli kung bakit. Agad siya nitong niyaya sa baba. Sa silid ni Lola Meli ay may sariling banyo. Doon na siya naligo at nagbihis. Matapos makapag-ayos ng sarili ay niyahag na siya ni Lola sa kusina upang kumain. Ayaw nitong pumayag na umuwi siya nang walang laman ng kanyang sikmura. Kumain ka ng kumain, bata ka, at nang bumalik ka sa dating lakas mo. Wika nito na panay ang dulog sa kanya ng pagkain. Tama na ho ito, nakangiting tanggi niya. Bakit nga pala sa kasagsagan ng bagyo ay napasugod ka? Nako, aniya nang maalala ang dahilan kung bakit siya patungo sa Villa Villas. O bakit? Gulat na tanong ni Lola Meli. Naiwanan ko yung bagoong na pinabibigay ni Chang. Naiiling pang sabi niya. Baka nabitawan ko yun kagabi nang mawalan ako ng malay. Sus, ako yung magkakasakit sa'yo sa puso na bata ka. Akala ko naman ay kung bakit. Nakangiting sabi ni Lola Meli. Sorry, hindi ko alam na para kay Manang pala ang paper bag na dala mo kagabi. Singit ni JM na nakasandal sa hamban ng pinto ng kusina. Hindi niya alam kung kanina pa ito roon. Bigla tuloy siyang nahiya dahil panay-panay ang pagsubo niya kanina dahil talaga namang gutom siya. Nabitawan mo kagabi nang mawalan ka ng malay, pero dahil nataranta ako ay hindi ko nakuha ang paper bag. Dagdag nito. Okay lang, salamat nga pala. Nahihiyang pasasalamat niya. No worries, nakangiting sagot nito. Siya nga pala, ang tinutukoy kong kaibigan na gusto ko sana ipakilala sa'yo, JM, ani Lola Meli. At siya naman si Isa ang tinutukoy kong regalo ko sa'yo. Gusto ko sana bilang regalo ko sa pagtatapos mo ipakilala ko sa iyo yung alaga ko. Noon ko lamang kasi nalaman na sobrang iniidolo mo siya. Abay sa tagal mong nagpupunta rito sa villa, hindi mo nabanggit na idolo mo pala tong binata ko. Natatawang sabi ni Lola Meli. Siya lang alagang sinasabi niyo sa akin? Nakangiting tumango si Lola Meli. Nang tumingin siya kay JM ay nakatingin na rin ito sa kanya. Napansin niyang nangunot ang noon nito. Nako, kung sa umpisa pa lamang alam ko, di sana yun ay pakilala na kita sa kanya. Narito lamang naman kung minsan si JM kapag nagpupunta ka. Nga lamang at tulog, alam mo na, ani Lola Meli. Kagabi ko pa iniisip kung bakit parang pamilyar yung mukha mo Ani to na kunot ang noo. Gusto magtampo ni Isa sapagkat hindi man lamang nito siya naalala. Pero ano bang inaasahan niya? Maraming umiidolo sa binata. At sa dami na nai-encounter nitong fans ay imposibleng matandaan nito iyon lahat. Nako, super idol kanyan si Isa. Pamboboko ni Lola Meli. Lola naman, nahihiyang sabat ni Isa. Kung matatandaan siya ni JM ay hindi nito pasusubalian ang bagay na yon. Talaga? Nakangiting tanong nito sa kanya. Katunayan nga niyan nagpunta ako sa mall tour mo sa may SM para lang makita ka. Aniya, hindi na siya nahiyang aminin yon. Bakit ba? Totoo naman yon. I think alam ko na kung saan kita nakita. Nasiyahan si Isa sa sinabi nito. Ikaw ang may dala ng isang binder noon na puro larawan at clippings ko. Kita mo na nga ang kabaliwan sa'yo ni Isa. Palatak ng matanda. Bigla siya napakamot sa ulo. Nagtawanan ng dalawa sa ginawa niya. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam si Isa. Hindi pumayag si JM na hindi siya maihatid nito. Kahit anong tanggi niya ay nagpumilit ito. Pakiwari niya ay sobrang haba ng kanyang buhok. Hoy, wika ng pinsan kay Isa. Ano ba naman? At nagugulat ka? Kasi naman ate, kanina ka pa tulala. Okay ka lamang ba? Baka naman may masakit pa sa'yo. Sinalat pa ni babae ang kanyang noo. Wala na, magaling na ako. Magaling yata yung nurse na nag-alaga sa akin. Kinikilig na sagot niya. Sus, talaga nga bang si JM Sanchez ang tumulong sa'yo? Hindi pa rin ba makapaniwala ang tanong ng kanyang pinsan?
1 linggo na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang binata. Iyon na yung ginawang paghahatid pa nito sa kanya. Nang ihatid siya nito ay hindi na niya pinayagan na bumaba ito ng sasakyan. Gustuhin man niya ay inisip niya na pagkakaguluhan sa kanila ang binatang aktor. Malaking kaabalahan na iyon para dito kapag nangyari yon. Sinabi niya sa tiyahin ang nangyari. Nag-alala naman ito at bahagya ng na-guilty dahil komportable daw itong nakarating siya ng maayos kina Lola Meli. Pero bahagya itong nagduda nang sabihin nito ang idolong si JM ang tumulong sa kanya na mawalan siya ng malay. Ayon pa si tiyahin ay baka kinukumbulsyon lamang siya at mukha ng binata nakikita niya. Naniwala lamang ito nang si Lola Meli na nagsabi kinahapunan matapos siyang maihatid ng binata. Narinig mo naman ang sinabi ni Lola Meli, hindi ba? Wow ate, dream come true ka na. Palatak nito. Imagine na kadaupang palad mo ang idol mo. Dagdag pa ng kanyang pinsan. Hindi na niya binanggit sa pinsan na pangalawang pagkakataon na niyang nakadaupang palad ito. Mahirap na baka mabuko pa siya nang tiyahin na nagpunta siya noon sa mall tour nito. Oo nga aniya. Natutuwa siya at nangyari na ang matagal niyang pinapangarap. Sa susunod na tumawag si Monique ay ibibida niya iyon sa kaibigan. Pero bakit parang may kulang? Parang bitin siya sa pagtatakbo nilang iyon ng kanyang idolo. Sana ay magkita muli sila ng binata. Mukhang masyado nang malakas sa itaas dahil ang gabing iyon ay bisita niya si JM. Ate, mukhang may gusto siya sa'yo. Kinikilig na bulong nito sa kanya. Palabas na sila ng silid. Kinatok siya ng pinsan sa kanyang silid upang sabihin na nasa labas ang bisita niya na si JM Sanchez. Huwag kang maingay, nakakahiya sa tao kapag narinig ka. Sawata ni Isa sa pinsan. Pero sa isip ay magdilang anghel ka sana pinsan. Good luck ate. Iyon ang iniwan na salita ng kanyang pinsan bago ito lumabas ng bahay. Naiwan silang dalawa ng binata. Ang tiyahin niya ay nasa palengke pa.